Ayan o, so welcome back dito sa JB Vlogs TV mga idol. So bale, ililipat na natin tong ating tansi sa pulunan. Pero bago natin siya ilipat, syempre may ginagawa pa ako dito. Pinapatibay ko muna siya. Ewan ko kung may mga gumagawa na nito sa inyo, pero sa akin ito yung ginagawa ko para yung tansi ko kumunat. Kasi kapag di ko to ginawa, pag malakas yung hangin o kay bagyuhan tapos nagpalipad ako, gamit ko yung aking tora-tora na malaki itong nasa likod ko. Kaya niyang lagutin to. So, ngayon para sigurado, kahit na malakas yung hangin, hindi bibigay yung tali ko, pinapatibay ko siya, di ba? So, ito 1 kilo to, madami-dami, di ba? So, kung kayo gusto niyo makita kung paano ko to pinapatibay, tara, samahan niyo ako. So, ito na nga, naka-ready na yung ating gagamitin na Ricardo para sa ating pansit tansi. Hindi, joke lang. Sinigang na tansi. So, bali, at etong ano natin, tansi natin, papakulan natin siya ng tubig na may suka, tsaka asin. So, ito yung pampakunat. Pansin nyo kapag may mga gumagawa sa inyo ng mga buli o kaya ng sumba na gawa sa buli, di ba? Pinapakulon pa dito sa suka tsaka asin para kumunat. So, ganoon din yung ginagawa ko sa tansi ko para kumunat siya. Para kahit na medyo magasgasan, matibay pa din. Kasi minsan kapag ang tansi nagagasgasan, di ba? Nagkakaroon ng damage, madali na siyang malagot. Kaya ngayon, syempre, para sigurado, eto na. Gagawin na natin yung sikreto ko kay yung ritual na ginagawa ko. Ayan. Ayan, so lagyan muna natin ng tubig tong ating kaserola. Pupunuin natin to para madami-dami. Okay na to. Ayan, yan yung karami. Ayan. Kunin na natin para may salang na natin dun sa may kalan. Yun yung ating pansit oh. Dami-daming pansit yan. Yan. Tapos haluan na natin ng suka. Tsaka asin. Kahit di masyadong marami sa suka, kahit konti lang, kahit sabihin na natin kalahating baso o kalahating cup na maliit. Halo na natin. Huwag natin ubusin kasi gagamitin pa namin to. Ayan. Tira pa tayo ng konti. Tapos sa asin, syempre, lagyan din natin. Asin. Parang yung kakilala ko. Dito, kailangan marami-rami sa asin. Ito yung pampakunat talaga eh. Yan. Maubos na yung asin namin. Okay na yan. So, pakulan na natin to ng hanggang sa kumulo siya at matunaw yung asin at humalo na yung suka sa tubig. Okay? Yan. So, start natin to. Yan. Lakasan na natin para mabilis. At ito yung pulunan na gagamitin muna natin ngayon pansamantala. So, bali temporary para syempre may lipat natin to. Kasi gagawa pa ako ng pulunan nito na kawayan kapag nakahanap ako ng pwedeng gamitin. Ayan. So, bali sa gitna natin nilalagay, itatali. Gagawin ko, bubutasan ko to para dito ko siya maitali, di ba? Yan, so painit natin yung alambre kasi yun yung pantutusok ko mamaya kasi ang hirap tusukin kapag gamit ko yung cutter lang na puputol yung blade ng cutter. So ito na muna para syempre mas sigurado, 'di ba? So hindi pa kumukulo yung ating pinakulong tubig na may asin na may suka. Mamaya pa yan ng kaunti kasi marami-rami yan.
Yan, so kumulo na mga idol. Pinatay na natin. Ito siya. Oh. Yan. Sisalin natin sa batya itong ating pinakuluan para may buhos natin dito sa tansi natin. Salin natin. Ayan. Spaghetti. Ayan, pansit. Pansit spaghetti. Hindi matupi. Kailangan lumubog to para manong mabuti. Ayan. Yan. Lubog-lubog natin. May red horse na amoy sinigang. Tapang ng amoy. So bali kanina maputi-puti pa tong tansi natin ngayon, parang nung nabuhusan siya ng ng mainit na tubig na may suka at asin, parang mas naging transparent yung kulay niya. Yan. Babad lang natin ng mga at least 3 minutes, gano'n, okay na yun. Bago natin lagay sa pulunan mamaya. Ayan, so luto na yung ating pansit. Hindi. Okay na to, pwede na to. So nababad na siya. Tapos di na masyadong mainit yung tubig eh. Ayan. So patuyuin lang natin, tapos salin na natin o kaya lipat na natin sa may pulunan niya. So pwede na siya mga lods. Lilipat na natin siya dito sa pulunan. Alisin muna natin yung mga pinagtalian niya. Gamit natin dito para hindi mabuhol. Tapos alisin yung mga tansi na nakabalot. Hinahinila kayo sa pag-alis nito, baka magunting nyo kasi yung mismong tansi eh. Kaya kailangan may nga. Kaya kahit na magasgasan lang yung tansi nyo, mahirap na yun, magkaka-damage na. Habang tumatagal, parang mas lumalaki yung damage na yun kasi nababanat. So ito na siya mga idol, sobrang kapal niyan. So, bali sa kahoy ko na nilagay kasi nahanap ko yung isa kong pulunan na luma. So yung PVC extra na lang yun, kasya naman siya dito eh. Ayan. So pakita ko sa inyo kung gaano kalaki ko kumpara natin sa aking muka. Ayan. Punta siya kakapal. Lapad parang cotton candy. So bali, lululus ko to kapag malakas yung hangin. Try ko papaliparin itong natin. I-test fly natin yan. Yung ating jet kite. Ayan, napakaangas. Di pa kasi natitesting yan eh. At quick update na rin, so bali 5 na yung nakastock natin na saranggola dito sa ngayon. Siyempre itong mga Pilipinas na jet kite, tapos yung dipalayok. Ito yung dipalayok sa kabila. Tapos dito 2 Vietnam kite, isang pula, isang dilaw. Tapos yung 3-star natin, ayan. So itong Vietnam kite na pula na testing na, ayan, may sumba siya na sa ako. Tapos itong dilaw hindi pa kasi kakagawa pa lang yan. Ayan, so eto rin hindi pa natitesting kasi hindi pa dumadalaw yung malakas na hangin dito sa amin. Palaging maulan, tingnan nyo parang ngayon umuulan na naman. Ayan, umuulan dito, umuulan. Ayan. So dito ako nagkakayas, medyo masikip na. Ito yung mga natira kong kawain kanina. Nagkayas din ako ng pakpak. Malaki ulit tong gagawin natin, ito siya. Dito. Ayan, yan yung kinayas natin kanina.
So, bali, 200 cm yung haba na ito. Syempre kapag na-bend yan, medyo liliit, di ba? So yun, bali yung kinayas natin na pakpak kanina, iisip pa ako ng buntot na gagawin ko. Siguro kung hindi bubuyog, 3-star indasan yung may arrow dun sa buntot. Pero depende pa kung sisipagin ako, syempre ang gagawin ko siguro dun 3-star. So bali yun lang, nag-quick update lang tayo dun sa saranggola natin. At yun nga, tong video na to, diba, ginawan natin ng technique o kay ritual yung tansi natin na kakabili natin. So, yun yung palagi kong ginagawa. Proven naman, tumitibay naman, talagang totoong tumitibay para sa akin. Kaya kung kayo gusto nyong tumibay din yung tansi nyo, try nyo yung ginawa ko para syempre tumagal at kayo basta-basta malalagutan ng saranggola. Pero syempre hindi lang yun yung paraan para hindi ka malagutan ng saranggola. Kailangan syempre yung mga tansi mo ay akma din dun sa pinapalipad mo na guryon. Kasi minsan kaya nalalagutan tayo dahil masyadong manipis yung tansi na ginagamit natin dun sa guryon natin. At minsan din kasi nagagasgas o kayo kumakaskas siya sa mga puno, ganon sa mga yero, kaya ang nangyayari nagkakaroon ng damage yung tansi mo. Hanggang sa lumuma na siya. Kaya kapag tumagal, nagkakaroon na ng problema o kaya nakalalagutan na kayo ng ng guryon dahil sa mga damage ng tansi nyo dahil sa mga sa mga gumagasgas. At syempre nag-aabang na lang ako ng malakas na hangin dito para ma-test play na natin yung mga saranggola natin na hindi pa natin napapalipad. So dalawa ang hindi ko pa natitest play dito ngayon na kakagawa ko. So yung Vietnam kite na dilaw tsaka yung jet kite na malaki, okay? So abangan nyo na lang yung pagtayog ng mga yon. Sana dalawin na kami ng malakas na hangin dito. Sana malahabag at okay malabag yun ng mga hangin para syempre mas sulit magpalipad, diba? Doon makikita kung talagang matibay yung ginawa mong guryon kapag malakas yung hangin, kung talagang kaya niya. At shoutout pala kay John Paul Ayon, congrats kasi lumipad yung pinadala natin na jet fighter sa kanya, diba? Success. Ang lakas kasi ng hangin sa kanila kanina, pinalipad niya, bagyo yung hangin. Kinaya ng saranggola pero ang bumigay naman, yung sumba niya, naputol yung sumba niya, yung string. Laminating film yung gamit niya na sumba na pinadala ko rin. So yun lang, bali dito ko natatapusin tong video para hindi na masyadong humaba. At syempre kung may natutunan ka at nag-enjoy ka sa vlog natin, huwag mong kakalimutan na mag-subscribe at i-click mo na rin yung notification bell para every time na mag-upload ako, updated kayo, okay? So hanggang sa mga susunod na vlog, God bless.